Magandang hapon mga friend, 4:30 po rito ng hapon, no? Magbigay po tayo ng ano dito. Maski pala si Jose Claire Castro nagtataka rin sa nangyayari ng parang nalalambutan siya sa galaw ng hustisya dito sa mga Duterte. Magkakwentuhan dito, ano eh, ang latest with Jose Claire Castro, kasama ko si Secretary Ronald Llamas, tsaka si, hindi ko kilala isa eh. No? Pakinggan natin na, mamaya magbigo tayo ng ano. Nakakatakot talaga mga friend. Ay, salamat sa dumadagdag subscribe. Ang kailan ang ICI? Basta patuloy lang po sila sa pag-iimbestiga. Alam ko, Yusek, na hindi naman bahagi ng gobyerno si... Eto na. Ito yung ano, wala kayo sa lolo ko. Oo. Programa nila Secretary Ronald Llamas. Oo. Si Atty. Claire ang guest nila rito eh. Ito na yung banat ni hindi daw si bahagi ng gobyerno si Senator Trillanes. Oh. Kala ko tayo lang. Senator Trillanes, no, si Sentry. Pero inaamin naman niya na supporter siya ng gobyerno, lalong-lalo na ng presidente, at in varying degrees ay tumutulong siya. No? Minsan sinasabi niya kung paano siya tumutulong, minsan hindi. Pero itong mga recent interviews niya, parang medyo exasperated siya dito sa pace ng anti-corruption investigation. Ang sabi nga niya, kung hindi makakasuhan ang mga Duterte, no, middle of 2026, ay baka game over na yan, no, for 2028, no. So may ganun siyang mga hirit, mga hugot. Do you agree with him? Yes. Kasi alam niyo po, Agree rin si Atty. Claire, di ba? Do you agree with it? Yes. Pag hindi nakasuhan ng mga Duterte sa middle nitong 2026, game over na. Oh, di ba? Pero sa akin, pwedeng totoo yan. Pero kung magiging legal ang boto at hindi mangyayari, yung kagaya nangyayari sa ibang bansa na manipulado ng, isip mo yung Maduro ba yun? O yung eleksyon doon, Venezuela? O kaya pala, maski talo siya, panalo siya eh. Pagdating sa botohan eh. Hawak niya pala yung makina. Oh. Tuloy natin. sinabi ko na, kanina nabanggit ko na yata ito sa atin doon sa 4 Alas. Since 2020, na umamin naman si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. At ito lamang, 2017 po, ginawa, ito according to Congressman Valeriano, Sunog Apog, Manila. That's 2017. 2019, binayaran daw ito ng buo. Hindi pa po siya nasa pwesto, si Congressman Valeriano. Nang hindi pa tapos itong pumping station na to sa Manila. At hindi ito gumagana. Sir Ronald, nakita daw na ito, nabanggit ni Congressman Valeriano, ni Mayor Magalong. Ang nagtataka lang ay bakit hindi pa ito nasampahan ng kaso o hindi man lang narekomendahan ng kaso. Pati si Atty. Claire nagtataka na rin. Bakit nga ba ganun? Atty. Claire, ang takbo ng justice system natin, ba't hindi kinakasuhan yan? In the sense, nakasuhan mo man, dismiss. At kasuhan mo man, natutulog do sa... Hindi ba? Kagaya yung sinampahan ni NBI Director kay Sara Duterte. Sinampa sa Department of Justice. Natutulog, di ba? Natulog. Yung pinaliga doon na disbarment case, kay tulog din. Kay Sara Duterte, saka doon sa tatayata niya, tulog din, di ba? Bakit nga ba pagdating sa mga Duterte, parang iwas sila? Mabigat ho yun, ha? Bakit ba pagdating sa mga Duterte, parang iwas sila? Di ba? Tataka rin tayo, di ba? Bakit nga ganun, di ba? Tuloy. Meron ng admission yung dating Pangulong Duterte na as early as 2020 may ghost project sila. At nasa yung 13,917
na ipinagmamalaki ni dating Pangulong Duterte na flood control projects. Hindi pa sana lang on my part. Hindi po, I'm not speaking for the President on this part po As a lawyer na lang to, as a citizen. Bakit hindi ito tinignan? Bakit ang tagal nila mag-imbestiga? Sabi nga natin, Sir Ronald, I know, kaibigan mo yata si Mayor Magalong, but Hindi raw niya nagsasabi in behalf of the President. Ha? Sariling ano niya, ang theory ni Yusek Clear ito sinasabi niya. Ha? Bakit? Puro bakit? Marami siyang bakit di ba? Bakit hindi mo tanongin si His Excellency? Bakit nga ba ganyan na nangyayari sa administrasyon mo? Na yung mga dapat kasuhan, na matagal nang dapat niyang kasuhan, ng mga Department of Justice, Ombudsman, kung ano-anong sangay ng gobyerno, wala. Di ba? Meron bang nagkaso? Hindi naman tumatakbo. Di ba? Basta Duterte, tulog. Di ba? Tuloy. nauna pa niyang tignan ang Ilocos Norte. Okay lang, walang problema kung ititignan naman niya Pero itong 2017 sa Sunog Apog, nakita niya na. Never niyang binanggit sa kanyang mga interview. Bakit nga ba pagdating sa mga Duterte, tikumambibig niya? At yan din ang napansin. Attorney Claire, hindi lang si Magalong ang tikumambibig pagdating sa mga Duterte. Marami. In the sense na mismong sa Senado, itinalakay nila yan at nanalo maraming senador na bumoto na si Duterte, dapat i-house arrest na lang. Pauwi na ng Pilipinas ng ICC, di ba? Kalahin mo tinalakay yun? Bagay na yun, wala namang patutunguhan dahil hindi naman. Nandun na nga sa ICC, ano gusto gawin? Dahil sa sulat nila doon sa ICC na sabi ng mga senador dito, pauwiin nyo na, papayag ang ICC. Anong class? Puta. Tuloy. Senator Trillanes. Magaling naman silang investigador At that time na nasa ICI siya. Bakit nga ba hindi nabanggit? Di ba talaga naman nakaka-frustrate yun, Sir Ronald? Nakaka-frustrate yun, Sir Ronald? Yes, pero may significant role din kasi ang DOJ. Yun. Diba? Sa usapin ng mga corruption na yan. Lalo na in relation to sa previous government. So, kailangan din bilisan yung pace ng DOJ. DOJ na tinutukoy ni Secretary Ronald Llamas, di ba? DOJ. Sino ba nasa DOJ? Noong mga panahon na yan, na ngayon nandun na siya ngayon sa ombudsman. Di ba? Nababagalan naman si Secretary Ronald Llamas sa DOJ. Bakit hindi? Di ba? Tuloy. Na makatulong ang mga kaso na yan. Halimbawa, buti na lang at binuksan uli itong usapin ng Parmali na very late man yung corruption. Kapag hindi nabubuksan ay yung COVID vaccines. Dahil bilyon-bilyon yan at malinaw naman na overpriced yung ating mga Sinovac. Teka, Secretary Ronald Llamas. Dapat noon pa nabuksan yan. Kung talagang gusto na sinasabing accountability ng mga magnanakaw. 3 taong mahigit na yata si His Excellency. Ngayon lang bubuksan ulit yung Parmali. Tsaka yung mga Sinovac na sinasabi na pinagnakawan yung taong bayan. Di ba? Noon pa sana tuloy. Kumpara sa Indonesia, na nabili nila ng 600 pesos, tapos nabili natin ng 3,000 pesos. Wala pang kaso. Puta, sa Indonesia, 600 pesos yung Sinovac dito. Ang benta ni Digong, 3,000 puta yun. Tuloy. Na naka-file dyan, no? Wala pang kaso. Et cetera. Kaya, ibig sabihin, malaki rin role, Yusek, ng executive na yan ay pabilisin. Dahil yung kapangyarihan at saka yung mga resources at yung ebidensya ay hawak din nila. Tama. So, yun siguro yung hinihintay din ng mga tao. Paano pabibilitin
yung mga kaso na yan na matagal nang nabinbin. Oh. Opo, tama po kayo. And at the same time, hindi po ba maski na si DOH Duque, Secretary Duque, siya na yung umamin mismo na utos si dating Pangulong Duterte ang magdala ng pera, dalhin yung pera diretso doon sa PSDBM na pinangungunahan dati ni Christopher Lau na dating tao. Yung Lau, yun ang nakasuhan. At hindi ho nakatikim ng rehas yun dahil nung grab yata ikinaso. Oo. Eh, ang piyansa naman, gatiting lang. Kaya antimano, piyansa, nakalaya na si Lau. Nandun na, balik na ulit siya sa kanyang hometown sa Davao. Oh, tao ni Bongo tuloy. Ni Senator Bongo. So, di bali po, makakarating po ito. Ipaparating po natin sa DOJ. Parang siguro Paparating sa DOJ, matagal nang nakarating niya sa DOJ, natulog na nga sa DOJ. O, di ba? Oh. Ay, nako. Si Bantag, kailan kaya mahuhuli si Bantag? Tuloy. ko rin dyan, attorney, yung Yan. sinabi ni Ronald, bakit ito yung naging narrative din ng mga DDS parating binabanggit yung 51 billion projects and allocations sa distrito ni Congressman Pulong Duterte pero walang investigations na nangyayari. Yun nga po hindi ba may mga tao na good governance, dapat unahin to Matagal na to, bago pa nagkaroon ng issue about flood control projects, yung 51 billion na yan sa Davao City. Eh, bakit nga ba, Yusek Claire? Talagang dapat palang unahin yan. Eh, ba't kung ano-ano inuuna? Na imbestigahan. Na-freeze na yung kayaman, yung mga bank account, kung ano-anong bank account na naka-freeze na, billion-billion na, Saldico, Eric Yap, Guardiola. Pero yung bank account na dapat unahin sana ng 51 billion, na imbestigahan, wala. Di ba? Bakit? Yun ang mga tanong bakit? Nag-uusapan na yan. Pero Hindi nga ba? pero Yusek, meron ba kayong hinala na may mga tao pa rin ng mga Duterte dyan sa iba't ibang... Ito magandang tanong. Hindi ko kilala to Pero magaling din siya kasama nila Ronald James. May mga tao pa si Duterte dyan. Tingnan mo sagot ni Atty. Claire. Meron naman talaga. Ngayon ng gobyerno, kaya parang protected sila. Pagdating sa mga ganong klaseng investigation, parang hindi nila ginagalaw ang baso. Tingin ko meron pa po mga Duterte supporters. Talagang iniiwasan to. Iniiwasan na mabanggit ang pangalan Duterte. Marami. At hindi rin sila masilip. Hindi, ako nga, silip na silip ko kung sino yung iba Pero kilala mo ba kung sino yung mga naiwan dyan? Yung mga naiwan, pero yung ibang mga nagpapanggap na makabayan, yun. Hindi. May cabinet meron bang cabinet secretary sa mga yon? Yung Senado lang, sa Duterte pa Senado Di ba? Takin mo, ginambala nila yung Senado para pagbotohan kung dapat bigyan ng house arrest si Digong dahil matanda na, nanalo. Yes. Kaya, yung gobyerno wala Kung panahon lang nung Marcos Sr. to, putik yan. Dampot lahat yan, putang ina. Kulong lahat sa krami itong mga to totoo. Pero wala ang Kongreso at saka Senado di ba? Kaya magandang, para sa akin, maganda talaga Kung nagamit lang na tama yun, laking tipid. Tuloy. Ang takin mo, walang eleksyon, walang senador, walang congressman, putang ina, gaano na nakawin kada isa niyan. Ayan, naging bilyonaryo na lahat. Saldico, Eric Yap, Guardiola, Bongo, fiesta. Iba pa yung mga, Hernandez, Alcantara, Ang problema, mga friend, itong mga nai-appoint ni His Excellency, mga bunuan, mga isba, yung babae, na nagsipag, inalis niya, napaikutan talaga siya ng na in-appoint niya na nga, winalang yapa siya, ganun ang ganun ang pick up ko di ba? Bersamin, Marcos, Mario Joseph, bahala sila kung ano ikakaso nila sa mga yan, di ba? Hindi naman mawawala si Bersamin diyan kung walang kaguluhang nangyari. Dahil, little president ka, mawawala ka. Either sinibak o nag-resign. Di ba?
Oh, pangandaman pa yun. Pangandaman pa raw yata, babae, di ba? Oh, yun ang mga appointee. Inappoint. Oh. Ito namang si Ombudsman, tuloy. Tinimbrihan pa si Bato. Ngayon, hindi po. Wala pa ako nararamdaman ng mga kasundutan. Oo. Sorry iniibig kita. Isip tuloy ako, meron po. Wala akong maisip. May mga nagko-comment dito the Queen of Spades talking with the National Escort. Hindi po ako yon. Si Ronald po yung National Escort. Tapos may nagsabi pa, baguhin daw ang title natin. Wala kayo sa lola ko. Yun na raw ang title. Kasi nga, lola... Sige, doon na lang ho tayo. Meron pa ho tayo isang topic No? Mga friend. Ayun, nagtataka rin sila Ronald Llamas, lahat silang nag-uusap dito kung bakit ganun na parang iwas itong gobyerno nato sa Duterte. Yun ang dating Eto si bago lang siguro to, EJ Morse channel. Sabi niya i-share, di share natin, di ba? Pero maganda ho kasi topic niya tungkol na naman ho dito kay Ombudsman, tuloy nyo. Back. This is EJ Morse once again. Gusto ko pong i-discuss ngayon yung narinig ko tungkol dito sa mga sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya doon sa programa sa DCRH. Pero silang program. Natalakay ko na ho ito di ba? Pero mukhang mas maliwanag sa kanya. Diyan tuwing Sabado, hindi ko na masyadong nasusundan ngayon dahil sa schedule. But then, nung mabasa ko sa Rappler, yung tungkol doon sa mga sinabi niya about corruption, at hindi nga lang daw sa executive, hindi lang daw sa legislative, umaabot pa sa judiciary. Ganun po kalawak ang korupsyon sa Pilipinas na Actually, EJ Morse, ganun kalawak ang korupsyon nung panahon ni Duterte. Pati mga kapulisan, NBI, lahat talaga halos naging corrupt nung panahon. Pati Supreme Court, di ba? Hanggang ngayon, di ba? Yun pa rin ang ginagawa nila ng mga kakapatid na Duterte. Inuobliga nila, inuutusan na yung Supreme Court na ideklara na yung pagkaka-aresto sa kanilang ama ay illegal. Na hindi dapat ganun, di ba? Ganun di ba? Tuloy natin kay EJ Morse. sa tingin ko totoo naman. Nandiyan dyan din yung BIR, nandiyan dyan yung COA. Lahat po yan may korupsyon. Hindi nga lang natin Totoo yan, dahil nga kung walang korupsyon yan, paano nakapag-survive yung administrasyon ni Duterte? Paano, ngayon lang, kung di lang nabuksan yan, lulusot yung mantakin mo yung kay Inday Sayad. Laki ng ninakaw sa DepEd, lahat. Mary Grace Piatos, lahat hanggang ngayon. Isa lang ang sinasagot ni Sayad. Pinupolitika ako. Bakit ako kini-question nyo? Bilyon ang nakawan, tapos ako wala pa 1 bilyon kini-question nyo ako. Tuloy. talaga hawak ang ebidensya tungkol sa mga yan, pero alam natin na nangyayari yan. At itong si Ombudsman Boying Rimulya ay nagsalita na nga tungkol dyan. Na sinasabi niya, hindi lang executive, hindi lang legislative, hindi lang BIR, hindi lang COA at iba't ibang branches pa ng gobyerno, umaabot ang korupsyon nga. Umaabot ang korupsyon sa judiciary. Nakaka-worry po yan. Kasi ano pa ang Sindikato nga nung panahon ni Duterte, lahat. Pati judiciary, di ba? Gaya ng ginawa kay Espinosa, murder, sabi. Murder. Sabi siguro, ba't murder yung findings mo dyan? Homicide, boss. Laya yun. Yung pumatay kay Espinosa. Pantakin mo, nakampatay. Seserve ka ng search warrant, nakakulong yung tao. Anong sesearch mo sa kulungan ng tao? Nakakulong na nga Pwede namang sabihin mo na lang doon sa kulungan na, pakiano mo nga yan, search nyo nga kung may balita sa amin na merong dyan, may epektos dyan di ba? Wala pinasok. Tapos nanlaban daw. Napakagarapal ho noon. Murder.
Pero sabi ni Digong, homicide. Si Kibulog, di ba? Dismiss yung kaso. Puta yan na. Okay, nakakulong si Gago. Binuksan ng DOJ, kulong. Probable cause, kulong siya. Pero hindi pa ho siya guilty ha. Akusado pa lang siya, kaya lang no bail nga di ba? Kaya wala pa rin ho nangyayari diyan. Puro nakabitin ho lahat yan. Nakakulong nga lang kasi no bail Pero wala pa hong conviction. Diskaya yata, wala pa rin conviction Sa nakakulong lang sila mag-asawa, di ba? Tuloy. Laban ng mamamayang Pilipino kung lahat ng government agencies, lahat ng mga dapat mag-protect sa taong bayan, sa pera ng mamamayang Pilipino, ay involved sa corruption. But then again, naniniwala ako na hindi naman talaga lahat. Hindi lahat. Pero alam natin na meron. Hanggang Supreme Court yan. Ang Sandigan Bayan, isinight ni Ombudsman Boyong Rimulya, pati yung mga kaso, itong sila Jok Bolante, itong PDAF na kung saan na-involve, itong sila Bong Revilla, itong sila Sandigan Bayan ho yan. Saan ba dadalhin ni Boyong Rimulya yung kanyang pagkatapos sa ombudsman, hindi ba ipapile sa Sandigan Bayan yung mga kasong isasampa dito sa mga kung sino man magnanakaw na to, di ba? Ganun di ba? Sandigan Bayan, really nga, sa tagal sa Sandigan Bayan, bago namatay, dinismiss na Sandigan Bayan, di ba? Tuloy. Jingo Estrada at yung yumaong si Juan Ponce Enrile. Dismiss yan, Na kung saan later on, na-dismiss nga ang kaso. Ito yung trinabaho noon ni Napoles. Anong later on? Napakatagal. Hindi lang later on. How many years? Appointee pa nga ni His Excellency yan si Enrile, di ba? Maski na yung naka-dextrose na sumusweldo pa Na ang kanyang presentation ay nagpa-funding siya doon sa mga government projects na mga non-existent. At ang ginagamit niya ay foundation. Pinadadaan niya ang pera sa foundation at yun nga, pinapasa niya papuntang mga politicians. Ito yung isinight ni Ombudsman Boyong Rimulya na patunay na pati ang Sandigan Bayan daw ay may korupsyon. Di ba ang original Ghost Project? PDAF. Original Ghost Project. Kalimutan na yung kanilang... Yung liquid fertilizer, di ba? Yan, Yung PDAF, Original yung mga yan, original. Mga Hindi original. mo sa Metro Manila na puro Ay, cement meron. fertilizer. May di ba? fertilizer. Si Teddy Boy. Si Teddy Boy, nabigyan yan. Sino yung mastermind ng liquid fertilizer doon? Si Jok Bulante. Saan ba yun? Nandiyan, nasa Capiz. Ano ba yun? Na-acquit ba yun? Oh, yeah. Di ba nung sila Nakakatawa nun yun. Sa Sandigan Bayan, ang galing din mag-acquit Oo. No? So, lahat ng dahilan, para mag-acquit, meron ng Meron Sandigan sila. Bayan. Meron. Pero hindi mawawala dyan, meron din magagaling ng mga bugado. Bugado, mga gumagapang. Oo. Kaya nga yung corruption nga sa atin, huwag nyo sasabihin sa executive lang yan, o legislative. Magagaling na abogado, gumagapang. Doon ako natutuwa kay Boying Magagaling na abogado na gumagapang. Pag gumapang ka, illegal ang dala mo, di ba? Hindi mo na pwede, nagagapang mo yan, Sandigan Bayan, ng laway lang. Imposible yun. Tuloy. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Panoorin nyo po lahat ng judges. Matindi ho yan judiciary. Sabi ni Boying, ombudsman yan. Saan ka ngayon pupunta? Saan ka aasa? Pag sinabi ng ombudsman, pag sinabi ng Sandigan Bayan, wala ka, kagaya nangyari kay Enrile. Dismiss ka yan. Lack of probable cause. Sa tagal ng ilang taon. Yung kaso. Ba? Sandigan Bayan din yata kila Jinggoy. Kila Rimulya na pinababalik yung 128 million. Dahil wala naman binabalik. Naging senador pa, natalo ngayon, tapos involved na naman siya. Di ba? Wala talaga, kawawa si Juan de la Cruz, sa mga abogado na to, tuloy.
Kailangan may paliwanag din yun. Kasi, sis, panoorin Kasi natin. nayayari ang tungkol sa pagpapakulong. Hindi na bibigyan ng pagkakataon yung narrative eh. Kasi ang halimbawa ombudsman o kaya yung DOJ, hanggang maglalagay lang ng kaso yan. Pagdating ng court na yun eh. Pero may kaso ka. Oo. Hindi ka pwede Ang problema nga, nadaling gumawa ng paraan para ma-acquit Oo, sa yun lang. judge. Ang dapat kasi, ako Kasi sa mga Dapat justice, may di ba? paliwanag yun. karanasan ko lang, dapat talaga kapag nag-file ka, Para sinasabi ni Boying, yung mga justice na yan, yung mga judges na yan, kaya tapalan ng pera. Di ba? Sana naman, makonsensya naman kayo. May Diyos. Oo. Sayang, di ba? Pero, kagaya sila Harry Roque na yan. Puta, tatalino yan. Tingnan mga itsura. O, tuloy. dapat yung prosecution evidence should be finished within 1 year. Dapat talaga. Dapat all the evidence should... Kasi at the end of the day, kapag nasabi mo may information ka at sapat, why should you not be able to present it in a Present year? immediately. Di ba? Oo. Tayo naman, abogado, nag-practice tayo, di ba? Kung tayo ang nasa depensa, ang gusto natin, inilabas And a lawyer who cannot Puro abogado ho pala itong executive session na to. set, Di ba? 1 year. who cannot set a hearing What 5 you- times, 5 to 10 times in 1 year. Oh. You change him. You replace him. Oh. Continue. At tsaka bag tayo. Pero di ba? iba, he should have a substitute lawyer. Dapat continuous. Tsaka dapat hindi trial. pinapayagan ng ano yun. Ng judge yun. Judges yun, no? Justices. Oh. Yung justice. Lima sila. Sinisisi nila judges. Dapat hindi pinapayagan ng judges yun. Yung mga puspon-puspon, di ba? Pag sinabi yung busy, sige, sa ibang korte ka mag-practice. Wag dito. Oh. Tsaka nakakalungkot, tulad naman ng mga ombudsman, mga sobrang garapal na na-scam. Yung fertilizer. Imagine po, Manila, Makati, merong Yung pitap, huling-huli yun. Yung pitap, huling-huli. Huling-huli yun, ha? Huwag mo sasabihin na may Yung ombudsman sa pitap, ebidensya. Yes. Kompleto ebidensya lahat yan. Nagtagal yun. Tsaka yung mga brand, yung mga use na Teka, kompleto ebidensya lahat yan. Ba't na-dismiss kay Enrile? Kompleto at ebidensya, di ba? Di ibig sabihin ewan ko na nyo, di ba, nakalusot din, di ba? Ay, paano? Iba. Helicopter. Yung helicopter. Di ba? Through the years, nakalusot. Archivo. FG. Hindi, kasi iba, inabot. Brand use, naging brand Iba, use. inabot. Ano nun? Si Bigote ba na-convict doon? Si Versosa? si Versosa. Pero saan yun? Sa mga, mga Kevlar. Kevlar. Sa Kevlar. Tsaka sa rubber boat. 150. Sa rubber boat. Rubber boat. Pati kasi na Sunny Rason na isama dun eh. Hindi kaya dito kasama dito, yung mabilis na... Pero sa Kasi akin, maraming na-dismiss din ombudsman doon Na-dismiss, sa failure to prosecute, na dami. So, ibig sabihin, kailangan din talaga na Hindi, ngayon babantayan within na lang short natin. time, all the evidence should be presented, prosecution should rest its case within 1 year. Basta by January Diba? 15, I will have 20 new lawyers. Yo. Naniniwala ako na hindi lahat. Marami pa rin dyan sa by January 15 daw, magkakaroon siya ng mga bagong lawyers sa ombudsman, no? Mga friend. Yan ang problema. Oo. Para sinabi ni Justice Remulla, nako kayo, ombudsman Remulla, kayo, na mga walang pangbayad, manigas kayo. Wala kayong panggapang, ha? Di ba? Yan ang problema natin ngayon yan, mga friend. No? Kawawa, di ba? Tinumbok niya na, Yung justice system ng Pilipinas, pwedeng gapangin. Di ba? Judiciary hanggang Supreme Court. Nagtataka pa ba tayo? Bakit? Merong guilty dito sa Regional Trial Court of Appeal, guilty ulit pagdating sa Supreme Court. Mga gago, walang kasalanan yan. Dismiss ang kaso. Wala na sila magagawa. Pag sinabi ng Supreme Court, dismiss yung kaso. Kagaya na nangyari dito sa putay ng impeachment ni Sayad. In-impeach na set ng Kongreso. Pinasa sa Senado. Sabi ni Chiscudero, ba't nyo kami, may forthwith? Bakit nyo kami pagmamadali dito? Pagdating sa Supreme Court, unconstitutional kayo. 1 year ban kayo. Nag-motion to reconsideration itong Kongreso sa Supreme Court. Hanggang ngayon, hindi pa nadidesisyonan kung ano ang kanilang ididesisyon doon sa motion ng Kongreso. O tayo ng batas, ang gulo. No? Patay tayo dyan. Kung tutuusin mo naman, napakasimple, di ba?
Ewan. Lord, ulit-ulit, kung dito sa batas ng tao nakakalusot kayo, mga putangin na nyo, sa batas ng Diyos hindi. At kung kayong mga judges na sinasabi tawag dito, Ombudsman Remulla, na kaya kayong kurapin, lulusot kayo dito sa lupa, pagdating sa taas, walang abogado ron, kitang-kita kayo. Oo. Ng mahal na Panginoon, na kayo, binigyan ng talino, sa halip na gamitin nyo sa tama, ginamit nyo sa kademonyohan. Di ba? Mag-collab na ho tayo, mga friend. Isipin nyo, mga boss, Sara Duterte. Magpapile para pagumulong Pilipinas, putang ina, Diyos ko. Hindi na lang nahiya, ano? At, anak ng puta. Ang daming kaso, putang ina. Ha? Ewan. Pati sila Pulong. Ang daming mga kaso, 51 billion. Wala o ano. Ha? Nanapak na nga. Asan na yung sinapak? Nung sa beer house. Nagsampa ng kaso yun. Kay Pulong, nagsampa ng kaso yun. Kay Pulong, aliwan-liwanag nun. Wala rin yun, diba? Nagsampa, diba, yung binugbog niya. Nagsampa ng kaso. Kumuha ng abogado. Kaya siya nakapagsampa ng kaso kasi meron siyang abogado. Asa na? Ha? Ay, naku. Ay, nako. Tsaka yun nga, wala na yan ha. Hindi na presidente tatay niyang mga Duterte, pero tingnan nyo gaano katibay, no? PMP chief di ba? General Torre, puta, 4-star general, hinamon lang na suntukan ni Baste, gumumura lang ni Baste, binababoy lang ni Mayor Baste. Walang nangyari kay Baste. Ay, puta na. Dapat yun, may kaso yun, di ba? Pero wala nga. Ay, nako, ewan. His Excellency, Librado Ludovico, shout out, blessed morning Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada, God bless, stay safe and healthy. Parang tama lang na madismaya sentry sa ICI kasi sa totoo lang, ang ICI ay hindi binubungkal ang Davao. Hay, nako, talagang malambot. Di ba? Pati pala sila sila Attorney Claire, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Di ba? Friend John Lagon, Miguel Edwin, shout out my friend. Kalat niyo. Sinabi ko na nga at paulit-ulit na lang, dapat tigilan na ni paring Antonio ang kakapile ng mga kaso. Mga kaso na yan. Tayo dyan. Ito naman to si Kalat niya to. Nagsasayang lang siya ng tone-toneladang coupon ban. At isa pa, pag hindi siya tumigil sa kakapile at magkakasakit lang siya ng walang katapusang almuranas. Walang mangyayari sa mga kasong ipinapile niyan. Uupuan lang yan ng DOJ at Ombudsman. Wala yan, suntok sa buwan ang mga kaso na yan. Kalat na naman. Nangangarap na maging rockstar at maging astronaut, mabuhay kayo. Bagay na bagay kayo maging presidente. Ayos. Tayo dyan kalat nito Kalat niya, happy birthday paring Mike, have a good one, regards. Mabait yun kung pare ko si Mike Solito, mabait, shout out. Sam AJ, shout out. Karoks, katulad din tayo ng Venezuela, gaya ni Maduro, mga kampon niya ang nasa pwesto, halimaw ang nasa paligid. Yun, Venezuela pala. Yung Venezuela, maski na smart magic din yata ang ginagamit doon sa eleksyon. Nanalo ng landslide daw yung kalaban ni Maduro. Pero pagdating sa bilangan, todas. Whiskey do. ICI is designed to fail. Mister, sa totoo lang, walang ngipin Patay tayo kay Whiskey. Maril Pabianak, shout out. Mautak nga po yan si Digong. Pinagtatanim yung mga mata at tenga niya para sirain at bantayan ang gagawin ng administrasyon ni PBBM.
Kaya nasasabotahe mga ginagawa. Totoo yan. Ayun si Atty. Claire sinabi na may mga hindi naman na kailangan pa hanapin kung sino yung mga nakatanim sa administrasyon niya. Di ba? Ang problema, yung mga na-appoint niya, paltos. Jociano, shout out Karox. Dapat talaga martial law na ni BBM. Ano na? Yun, tama yun. Kung kaya niya. Rene Liwag, shout out. Nakakasad. Tama si Sentry. Di ba? Shirley Jaser, shout out. Sino bang hindi malinis sa ICI na yan, Karox? Nakaladlad na nga ang ebidensya. Nililiko pa nila. Tama si Senator Trillanes. Pinagtatakpan ba or magkakampi sila? Po. Kakagigil talaga. Tinutulungan na nga sila. Ayaw niya kumilos. Totoo yan, Shirley. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. Good evening, noise keeping, sabi niya. Friend Shervin Sapeda, Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out mga friend. Sabi ni Tia Delio. Sa totoo lang po, Sir Rox, talagang sobra po akong saludo sa nag-iisa at tunay na matapang isinusugal po ang sarili niyang kapakanan at buhay. Alang-alang po sa ating inang bayan. Former Senator Trillanes is one of the best po, Sir Rox, that our country has right now. Kung tutuusin po talaga, Sir Rox, wala pong binatbat ang mga beklat po naming mga bros na John Lloyd po ng Cavite. Si Sentry po, Sir Rox, he walked the talk. Hindi po puro kudalang with resibo at may kasama pa po talagang aksyon. Sir Rox, kung ako po dito sa aming mga pogi ng Cavite chapter, naman tayo, baka gusto nyo naman pong makaramdam ng kahit po konting hiya at nervyos po ng kaunti. Sir Rox, sana po tayo pupulutin kapag wala pong isang katulad ni Sentry ang tunay na nakikipaglaban para po di talaga makapasok sa eleksyon ang mga Echas, Judas, Barabas, Hestas na mga dutae. Alam po kasi ni Sentry, Sir Rox, na talagang lulubog po tayong lahat sa kumunoy kapag ang mga ulupong at pesting yawa po na nakaupo at maging pinuno ng mga tulisang kriminal. Totoo. At alam ko din po, Sir Rox, hindi po pababayaan ng ating mas nakakaraming kababayan natin na sila po ang maghari at mag-alapamilyang berdugo para po tayo paluhurin at pasunurin sa lahat ng kanilang malupit na kumpas at utos. Libreng-libre po ang mangarap at managinip, Sir Rox. Pero sa sobrang suklam at yamot na po ng ating mga kababayan at sa mga puro kasuka-suka at makabaligtad sikmurang pinagagawa po nila, malabo po tayo sa tinta ng pusit matupad po ang pangarap nilang nakaguhit na sa burak at dagatang apoy. Pero medyo malaki po ang posibilidad. May alon po sa kumulik, dilat mata. Ayun, sabi siya. Yan po ang magiging dahilan kung bakit po sila makakalusot. Sinabi mo pa. Ang magic ng bilyon ng makina, kuwago pa ba, Sir Rox? Isa din po yung buhayang hagum. Kaya ako po, nasasabi ko po, Sir Rox, tulungan po natin si Sentry kahit sa pamamagitan po ng dasal po nating lahat na ingatan at gabayan po siya ni Lord sa pakikipaglaban niya po para sa atin pong mahal na inang bayan. Hanggat ang mga taga-Cavite chapter wala pong gawa, puro lang po kuda. Sir Rox, patuloy po tayong makihataw sa Pugong Biyahero. Dahil sa Pugong Biyahero, basta may panggikas, ayos na po mutubo. Tawa-tawa, tiyadilig Ayos na ba ito pag may panggikas ba doon? Claudio Lailon, shout out. Jane Labayna, shout out my friend. Pastor John Lagon, shout out. Eman Escalona, Dolor Garcia, friend Ami Bingson, shout out. Adoracion Timaranan, my friend, shout out. Jane Labayna. Sir Rox, ito na naman. Alam mo yung Medina na pulis? Wala yan. Balenciaga, ang sapatos worth 70,000 pesos. Wala yan. Naku,
Ako, sinelas ko lang 100K pa eh. O, tatawa. Imported from the Philippines. Nabili ko sa Divisoria. Parang tanga naman yun, ano? Yung Medina, no? Parang may sayad din eh, no? Baka naka Rolex pa yun. At saka naka, ano yun, Gucci bag. Jane Labay na ulit, oh. Si Rox, hindi lang si Sentry ang may karapatan, kundi tayong lahat. Puwera lang, mga DDS. Wala silang karapatan at all. Dahil mga enabler mga yan. Aba, pinasisweldo natin mga yan, pero mga abusado dapat sinisisante mga yan. No? Sante, si Bato nga, hindi sinisisante, sumusweldo, may bonus pa, nagtatago lang. Salamat siya kay Ombudsman. Jane Labay na ulit, oh. Si Rox, si Duterte kasi ay hardcore enemy. Hindi sila basta-basta kalaban lang, mga evil mga yan. Kaya di basta-basta siya paggagapi sa NFA yan. Kailangan natin ng divine intervention. Kaya lagi kong sinasabi, we need to pray real hard to God in heaven. At si Rox, makakorek lang kita sandali. Huwag kang magagalit sa akin. Ito na naman tayo. Iisa lang ang Diyos, walang iba. Hindi Diyos yung isa. Ang tawag doon ay Diyos-Diyosan ayon sa Bible. Kaya meron Diyos na totoo. Lubusan sa kanyang lawala ng iba. Yung Diyos na sinasabi ng mga DDS, Diyos-Diyosan mga yun. O wag ka nang papalag. Peace tayo, patay tayo dyan. Jane Labay na ulit. Ay nako, Sir Rox. Itong si Libiste, nag-iingay ng ingay, imbis na tahimik ang buhay niya. Naghahangad ng atensyon. Pinagbigyan tuloy ni Rimulya, paiimbestigahan tuloy siya. O, di ba? Yun. Ha? Tuhong Enero, matatapos po ito ng medyo... Pero may mga rally raw na nakaamba sa katapusan ng Enero. Pero yung Pebrero, pagpasok pa lang noon, magulo na yun. Pebrero 6, di ba? Magpapile ng impeachment kay Sayad, di ba? Diyan natin makikita. Ilang araw lang naman. Kung magpapalitis nga si Sayad sa mga kongresista. Pero ako, nanatili ang aking na hindi ganun, kung bobo nga yan, hindi naman ganun kaano yan para umaten doon sa isang lugar na alam niyang makukuyog siya. Ganun yan. Mas magdadadaldal yan gaga na yan sa social media. So magpapa-interview na kung ano-ano yan. Oo. At iisang siya sabi niyan, magsawa kaya, impeachin niyo kung gusto niyo. Pinupolitika niyo ako eh. Bahala na sa akin ang Senado. Kaya hindi ko yan magtatagal sa Kongreso. Kasi hindi naman, patatawag lang, pupunta, o di impeachin nila yan, automatic, o pupunta na ho yan sa Senado. Ganun lang ang mangyayari dyan. O, di ba? Mapapayaw sila, yung mga prepare ng tanong na dapat sagutin ni Sayad, wala. Papadala pero palagi ko, ewan ko kung po pwede papadala siya na kanya ang mga abogado doon para sumagot para sa kanya, pero palagi ko hindi, no? Kailangan siya mismo sumagot, di ba? Ewan ko kung sasabihin naman ng batas na pwede ka, maski wala siya, may abogado naman ikaw pinadala eh. Lakas, no? Maski si Atty. Claire, di ba? Tayo na. Ay, mission accomplished na mga friend. Hanggang bukas po muli. Ewan ko kung makasingit ako na isa pa mamaya. So, talakayin to sa aking ipag na si Raulo. Ay, nako. God bless. Dasal. Ay, nako. Saan pupunta ang bansang ito? Kung ultimo, hudikatura, pwedeng gapangin. Lord,